Hey guys, it's Jen. So for today's video, pag-usapan natin how much nga ba yung mga pwede at dapat nating gastusin when it comes sa pagpapatayo either bahay, residential building, or anything that starts from, nothing, like yung scratch talaga siya kasi you have an available land na pwede mong pagtayuan. So, I started na maglakad ng mga papeles way back 2022. So, nandito pa sa akin yung mga listahan. Pero putol kasi yung list here, but I have my spreadsheets din. Pero initially, ito yung mga nagastos ko talaga. So, hindi pa kasama dito yung mga, syempre, papunta-punta, gas, toll, saka yung mga other na mga pamerienda. And, yung iba kasi dito, like, instead na pumunta ako, mayroon na lang ako parang someone na mag-aasikaso for me. Ito yung mga nagastos ko. So, yung first kong ginastos is the bayad sa lot plan, initial lot plan, which cost 11,500. Take note, this price was in 2022. Wala na rin po sa 2024. So, next one na binayaran ko is yung appraisal fee because I had to take out a loan. So, nagbayad ako ng 5,800 pesos for the appraisal fee ng property kasi kailangan yon ng lending company para malaman kung how much ba yung value ng property which will serve as their collateral. Next one is yung appraisal fee ulit which cost 11,500. Don't remember bakit dalawa yung appraisal fee dito. So, ayun. Next is yung structural analysis. I had to pay 8,000 pesos. And then, meron ditong NDDC assessment worth 6,408 pesos. And then, nagpa-certified true copy ako ng tax deck sa assessors. So, 260 pesos lang yon. And then, true copy of the lot titles, registry of deeds is 470 pesos. And then, I had to get notarized certificate of indebtedness. So, 300 pesos magpa-notarize. And then, ayun na, nagbayad na ako ng contractor, which is another story na naman that I have to discuss. Next, na ginastos ko din, you have to pay for the geodetic survey, which cost 15,000 pesos. Ayun. And then, kailangan mo ng processing fee, kasi nag-take out nga ako ng loan, so I had to pay 5,000 pesos for that. Then for the building permit, I have building permit is 12,331.56. And then syempre yung building kailangan or yung property kailangan meron na siyang one readily available fire extinguisher. So kailangan mong bumili sa kanila which is 2,500 pesos. And then meron pa yung fire assessment which is 4,500. Then, i-add nyo na lang kung magkano yung mga yan. Pero yan yung mga required na bayaran. Actually, kulang pa to because nasira kasi yung phone ko na doon talaga nakasulat yung lahat-lahat like building permits, gano'n. Kulang pa to. But that is just some of the fees and yung mga babayarin na kailangan nating bayaran kapag tayo mag-loan and magpapagawa ng building or bahay or apartment sa Cavite area. So kung may price increase man dito, hindi naman siguro ganun kalaki since 2022 yan, end of 2022 and then 2023, 24, and 25. Thanks for watching. If you want more content like this, please don't forget to like and share.